Hello guys. May nabasa ko na mga bahay daw sa Canada, magaganda, pati sasakyan, pero utang. Yes, kahit saan ka naman. Yes, ganyan talaga ang style dito sa Canada. Pero, hindi ka basta-basta ma-approve ng bangko kung wala kang ipon, kung wala kang matinong income, at kung wala kang permanenteng trabaho. Kaya ang pagkuha ng bahay dito sa Canada, kahit dumaan ka ng bangko, is a blessing. Kasi hindi ka basta-basta ma-approve. Tsaka kahit saan ka man, mga subdivision sa ibang bansa, kahit saan, kahit sa Pilipinas. Kapag magagandang bahay at mga sasakyan, talagang dumadaan yan sa bangko, sa refinancing. Kaya, pasalamat ka talaga. Kasi bihira lang magkaroon ng bahay ng mga Pinoy dito sa abroad. Dahil hindi basta-basta makakuha. Kung wala kang matinong ipon, wala kang maayos na income at permanenteng trabaho. Kaya favor pa rin ni Lord lahat. Yun. Bago ka kumuha ng bahay dito sa Canada, kailangan maganda ang credit score mo. Titingnan ng bangko yon. Kailangan mong panatiling maayos ang credit score mo. And then, yung ibig sabihin nun, matino kang magbayad ng mga bills mo. Tapos, may savings kang pang down. Minsan, kailangan ng 5% or 10% sa pang down mo pag kumuha ka ng bahay. Kung ang bahay mo ay napili ay 700,000, kailangan may 5 or 10% yan na pang-down mo. Depende sa hinihingi ng bangko. Tapos, kailangan may maganda kang income na monthly na pumapasok at may permanente kang trabaho. Yun ang kailangan mong paghandaan. Kung gusto mong kumuha ng bahay dito sa Canada, pag may mga properties ka sa Canada, yun nga lang, tipid-tipid kasi mas priority mo ang mga needs. Pero, kailangan mo pa rin paglaanan ng budget ang mga anak mo. May gala at mabili ng mga pangangailangan ng mga anak mo. Kahit anong tipid pagdating sa mga anak, walang tipid-tipid. Mapasaya lang ang mga anak mo. Kaya hindi ibig sabihin na ginagala namin yung mga anak namin, binibili ng kailangan. We have a lot. We just learn to save. We just learn to sacrifice para sa mga anak. Saka hindi kami maluho, hindi kami bili ng mga branded. Nakaranas na kami ng mga branded dahil sa benefits ng company. Pero hindi kami mahilig bumili ng mga branded, hindi kami maluho. Kasi alam namin may priority kami babayaran. Yun. Kapag may bahay ka sa Canada, natuto kang iset aside ang importante kaysa mga wants. At sa marami dito guys, nag-combine ng apat na pamilya sa isang bahay para lang ma-approve sa bangko. Minsan ang isang pamilya hindi kaya yung income. Kaya nag-combine, minsan 2, 3, 4, para lang talaga ma-approve ng bangko. Kasi nga, sa mahal nga, lalo ngayon, sa mahal ng bahay sa Canada. Kaya maraming pamilyang nag-combine.
Kaso nga lang, pag maraming pamilyang nag-combine sa isang bahay, marami akong naririnig na nagkaaway-away, nagkagulo, hindi sila magkasundo, nalilito sila sa mga bayarin, kung paano siguro mag-divide, nalilito sila para maging fair. Hindi din talaga madaling kumuha ng bahay na marami sa isang bahay, maraming pamilya, magulo. Kaya nga kung if possible, kung kumuha kayo ng bahay, huwag na yung kamahalan. Maging simple lang, basta may bahay lang, favor na rin yun ni Lord. Huwag na maging sosyal. Yung kaya lang sa bulsa, kaya lang sa budget. Kasi imbis na blessing, burden na rin na sa'yo yun. Imbis matuwa ka na may bahay. Dahil sa sobrang kamahalan na hindi naman natin kaya, maging burden pa. Hindi natin ma-enjoy ang life. Kami, hindi din madali talaga ang kumuha ng bahay. Kami nung kinuha namin to, wala talagang natira sa amin. Sagad na sagad ang aming savings. Dahil talagang mag-down ka, magbayad ka pa ng mga attorney fees. And then, wala talaga. Kaya buti na lang nung kinuha namin yung bahay namin, yung dating may-ari, iniwan yung mga gamit. Blessing din talaga yun dahil wala na talaga kaming pambili ng mga gamit sa loob. At saka si Bianan, binigyan kami ng sofa noon, isang set. Buti na lang nagregalo si Bianan namin noon. So natapon na rin yun nung nag-renovate kami kasi luma na. After 7 years kasi, nag-renovate kami ng buong bahay dahil naka-recover na sa awa ni Lord. Nasira na yung couch na yun, marami nang abubot. Sirang-sira na dahil may dalawang kaming malikot na anakis. Pinagtatalunan ng ginawang trampoline. Tapos, nung kinuha namin ng bahay namin, nagpa-board kami ng 2 years, guys. Tapos, ng 2 kwarto, kaya nakaka-cover up sa bayarin. Nakakuha kami ng sasakyan. Tapos, after 7 years, nag-renovate kami ng buong bahay. Kaya yun, matagal din bago naka-recover. Pero sa awa ni Lord, kaya dito sa Canada, hindi madali na isa lang ang magtrabaho dahil maraming bills. At mahirapan kapag isa lang ang magtrabaho. Mahirapan ang partner mo pag isa lang. Kailangan talaga magtulungan dito sa Canada. At bawal tamad-tamad. Dahil kung tatamad-tamad ka, ang bills mo tumatakbo. Thank you Lord talaga na si Lord din ang magtumulong sa amin to fully paid our mortgage very very soon. Thank you Lord that you have sustained our needs daily and forever. And you have given us good health and strength to produce wealth. You protect our job, you guide us, and you make us healthy, and you made us safe to the end. Thank you, Jesus. Amen.